Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin dahil itong si Marcoleta pwedeng gawing witness di umano ang mag-asawang Diskaya sa pangunguna ni Scudero. At pag-uusapan din natin ang mga kasinungalingan ng mag-asawang Diskaya na gusto nilang tumbukin sa komite ni Marcoleta at nangangamoy politika na naman. Puro congressman, district engineer yung mga kasabwat samantalang may mga senador na dawit sa mga kontraktor. Tapos nagiging bayani pa itong mga Diskaya sa mata ng mga alipores ni Duterte kasi daw sila ang susi para ibunyag ang mga kurap. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po, subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Mr. Chair, so kung 30%, may 5% parking, 35%, ilan na natitira sa proyekto? Hindi po. Kanina po, kaya pinagsama po yung 30. Kasi isang hingian lang po ang ginawa nung ni D. Aris at pinabigay na lang doon sa secretary na si Secretary Ann. So ngayon po, bali kaya naging 30 yon kasi 25% doon para sa taas. Tapos yung 5% doon para kay Kong Roman Romulo as insertion. Yun lang? Yung parking fee, sorry. fee. Oo. So, Kaya naging, pag pinag-plus mo po yun, naging 30 kasi isang hingian lang 30. ginawa. Wala na kayong nilalagyan pa na iba na binibigyan sa LGU maybe para pirmahan yung mga kung ano man yung kailangan pirmahan para matuloy yung proyekto? Sa LGU, kadalasan wala po, wala. Wala na, walang pakialam doon. Magkano po ang kinikita nyo naman? Kung binigay nyo yung 30%, Yan. magkano po ang binabawas pa ninyo doon sa, for example, 100 million, 30% po yan, that's about 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung, syempre, tatrabahuin nyo, magkano kailangan ang kikitain nyo pa dyan? Magandang tanong. Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuwerte, minsan 2%, 3%. Pag sinuwerte pa, 5%. Lugi. Kapal na mukha. Paano? 2%? 5%? 3 to 5% po, minsan ang natitira na lang. Minsan lugi pa. So 70, Lugi pa. bawasan mo pa ng 5%, so 65%. Tama po ba? Opo. Ito po ba ang ginagawa niyo yung proyekto? So matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may maiabot lang kayo. Tama po ba? Hindi po, wala pong substandard, tama pa rin. Kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganoon din po, hindi po tatanggapin ng Mr. warranty Diskaya, ban. Hindi po. Hindi ako naniniwala na papasa sa DPWS kasi kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Erwin Tulfo, in fairness, maganda yung tanong niya. Totoo naman, di ba mga kaibigan, lahat na yan bayad eh. Pati yung mag-i-inspect ng mismong ghost project o kaya naman mga substandard na proyekto ng mga kontraktor na to tulad ni Diskaya, sasabihin okay na okay yan. Sasabihin pa nga completed eh, di ba mga kaibigan? Nako, puro palusot itong mag-asawa na to eh. Hindi po, hindi po namin nakakausap yung COA. Hindi po sila. Yung DPWH, siyempre kasabot nyo na, binigyan nyo na ho eh. May pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga yan. I mean, whether you like it or not, para ika nga kumita din ho kayo. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way Magandang tanong yan. unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Kasi noong mga panahon po, nung mga una po, ay magaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo lumiit po talaga. Mga kaibigan, no, kitang-kita yung pagiging sinungaling ng mga to. Paano magkakasya yung totoo na budget, no, na allocation dito. Kunwari, 100 million, di ba, para sa isang proyekto. Tapos babawasan mo ng 30 million, tapos magiging 60 million na lang yan kung ano-ano mga padulas ang ginawa ninyo. Yung 60 million na yan, ipagkakasya nyo sa 100 million na budget dapat. Tapos sasabihin mo, okay na okay, tapos walang substandard. Oh. Ay nako naman oh. Tapos mga kaibigan, yung sinasabi niya, nung panahon daw, okay daw kasi nga 2016 hanggang 2021 ay okay naman. O yung kitaan daw. Tapos ngayon daw 2022 hanggang 2025, mahina na daw. Talaga ba mga kaibigan, ang punto natin dito ay talagang sinungaling itong mag-asawang ito. Bakit kanyo mga kaibigan? Kung sinasabi niya na mahina yung kitaan ngayong 2022, paano to? O yung sinasabi ng asawa mo. Ayan no. Oh. You started purchasing these luxury cars on what year?
The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022. No, Galing sa bunganga ng asawa mo, 2022. Ito yung mga kaibigan, yung Rolls Royce. Yung natripan niya lang, yung isang payong, tapos binili niya, yung nagkakahalagang 42 to 43 million pesos na sasakyan. Tapos halos lahat po ng luxury cars niya ay nagsimula siya mangolekta 2022. So anong pinagsasabi ng asawa mo na naghihirap na kayo, mahirap kumolekta ng pera ngayong 2022? Kapal na mukha nyo talaga eh, no? when did you start? Yung iba, like, let's say, Ah. the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016. pa pala, di mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 pa po siya. Rover. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover po. Oh, okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Inulit pa mga kaibigan, di ba? Ang sinasabi kasi kanina nitong si Curly Discaya, halos 23 years na silang nangongontrata. Pero halos lahat nagsimula mga kaibigan 2016 sila mangolekta ng mga mamahaling sasakyan talaga. Tulad ng mga nabanggit niya, di ba? Na nagkakahalaga ng mga 17 million, 7 million, 6 million. Tapos itong 2022, tapos alam naman natin yung 2022 na yan, budget na talagang pinakakurap, 'di ba? Na sinasabi nga nila Senator Lacson na ginawa nila Escudero at nila Zaldico, kung saan dito nga nag-start din na mangolekta itong mag-asawang Diskaya ng mga luxury cars. Kaya napakasinungaling nito na sabihin niya ngayong 2022 ay mahina yung kitaan. Ang tindi mga kaibigan. Tapos ang matindi pa dito, itong mag-asawa na to ay posibleng maging witness daw, sabi ni Marcoleta. Siyempre, sa pangunguna ni Escudero, kung saan mga kaibigan, sinasabi ng mag-asawang Diskaya, wala daw mga senador ang sangkot dito sa mga kabalbalang ito. Yung nabanggit niya, puro kongresista, puro mga district engineer at iba pa. Kaya naman, ang sinasabi dito ay posibleng gawing star witness. Nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natatakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi, nung matanggap ko po itong sworn statement na ito, ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boyeng Rimulya, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating State Witness Law or Protection Program, kailangan po yung mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo mag-qualify. Ang tindi mga kaibigan, no? Kung sino pa talaga yung talamak magnakaw, yung pa talaga yung magiging witness. Ay, nako talaga, mapapamura ka na lang dito. Ay, nako. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can, meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating state witness program. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Kaya yun po ang aking maitutugon sa inyo ngayon. Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi Ay, ito. sige. Kasi sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin, may kinalaman sa paghingi mo ng proteksyon na maaaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito, witness in legislative investigations. In case of legislative investigations, nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed, when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. So kung gusto mo na mangailangan ka ng protection, ang committee ito sa pamagitan ng ang aming kakayahan, irerekomenda natin sa Presidente ng Senado at kapag ito'y kanyang pinirmahan, ay magkakaroon ka ng protection na nilalaman ng batas na ito. So pumapayag ka. Yes po, Mr. Chair. Proceed.
Malamang, papayag yan. Gawin nyo ba namang witness eh? Nako talaga, circus. Ay, nakakabwisit talaga mga kaibigan, no? Oo, nakakainit ng ulo. Mr. Chair. Senator Bato and then Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chair. Oh, Unang-una, I would like to thank the Diskaya couple for nagpasalamat pa giving talaga. everything that they know Ay, nako to this talaga. committee. Oo. I just would like to advise the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami ng Pagbaba sasakyan ninyo niya, ngayon no? dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi niyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit niyo, walang interes sa buhay niyo. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman pinagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba niyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po ang narinig ko, yung 25%. Oh, mga kaibigan, red flag na agad yan. 'Di ba? Paano ka maniniwala dyan? Puro hearsay lang. Tapos yung iba dyan, naririnig niya lang. Tapos magiging witness na. Ay, nako talaga, oh. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin, by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay Speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Narinig. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Pag may lasing na po akong kausap na na politiko. Walang iya. Siguro mo ito, dahil alam mo, Teka muna. this is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Nakakatawa eh. Teka muna kasi Oh. baka mamaya lasing yung kausap Lasing mo kaya eh. niya nasabi yung Anong 25%. hindi laughing matter? Pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po sa taas. Sa taas. Kahit hindi sila lasing, ganun ang kanilang Yes po, sinasabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katunayan nga po, yung inutangan na po namin ngayon ay yung bangko po ay sinara na po. Pero sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Mga kaibigan, no, yung mga pinagsasabi talaga ng mga to, no, talaga makikita mo talaga, laro eh, circus eh, mga kaibigan eh. Maniniwala ba kayo? Itong mga Diskaya, umuutang na lang daw para may maibigay sa mga korap na opisyal. Nako naman talaga, oh. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang Oh. naibigay kay ganun at saka kay ganun, yung party niya, tama? Yes po, Your Basta, Honor. basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita niya sa iyo na hindi lang para sa kanya, sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganun ang Opo, hindi po. nakakaintindi mo. Ang danilig ko po sa kanila ay sa 25 na Narinig. yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. Ah, Narinig. So wala pa siya ron. Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang mga 25 narinig sa ko taas. madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala sila doon. Opo. Kay Speaker at kay Saldico lang yung 25? Yun pa ang narinig ko lang. Ayan mga kaibigan, nakita nyo kung paano tong investigasyon na to mga kaibigan, na lahat ng sinasabi nitong mag-asawang Diskaya, lalo na tong si Curly, lahat ng sinasabi niya mga kaibigan is narinig niya lang eh. 'Di ba? Ano yung magiging ebidensya niya? Yung patunay na mayroon talagang nangyayaring kabalbalan dito. Gusto natin talaga, oo, mayroong talagang makulong na congressman, mga senador at kung sino-sino dyan. Pero kung ganito lang naman mga kaibigan, magtuturo lang na magtuturo kung sino dyan, tapos sasabihin niya lang sa ating lahat, narinig. Tapos sasabihin niya, mayroon daw siyang ledger, di ba? Mga listahan. Tapos nung tinanong, nag-start lang, 2022 siya maglista. Oh, alam nyo na kung saan patungo to mga kaibigan eh. Tapos mga kaibigan, yung napansin ko lang dito talaga, ang gustong tumbukin ng hearing na to, matindi yung corruption ngayong 2022 hanggang 2025. Diyan nangyayari yung corruption ng flood control project at mga ghost project. Samantalang noong 2016, panahon ni Duterte, ay wala daw. Ang tindi, no? Tapos ang isa pa ako, napapansin nyo ito, halos lahat ng mga binabanggit ng mga Diskaya ay mga kongresista lang.
Tapos mga senador, wala. Kasi nga naman mga kaibigan, eto na lang, o, di ba? Sabi ni Jinggoy, sa dinami-dami mong binanggit na pangalan ng mga kongresista, isa lang tanong ko, senador, meron ba? Sagot ni Curly, wala po. Sigurado po. Tapos sabi naman ni Marcoleta, safe ka na, Jinggoy. Di ba mga kaibigan? Siyempre, alangan may ilaglag dyan si Curly, yung mag-asawa. E di hindi sila pagbibigyan na maging witness. Kasi nga, ire-recommend siya kay Escudero. Oh. Tapos maglalaglag itong si Curly ng mga senador. Abay, malabo na yan mga kaibigan. Pero mga kaibigan, breaking news tayo dahil si Escudero po ay sa wakas mga kaibigan, pinalayas na po at ang bagong Senate President natin ay si Tito Sen. Ibig sabihin din po, malabo na din gawing witness itong mag-asawang Diskaya. Yan ang hinihintay natin mga kaibigan, sa wakas talaga. So sa mga nagsasabi mula pa noon, weak daw si Pangulong Marcos. Ilang ulit nating sinabi mga kaibigan, kahit balikan ninyo yung mga content natin, 'di ba? Sinabi natin panandalian lang itong magiging Senate President na pamumuno ni Escudero dahil nga sa mga kabalbalan na pinaggagawa nila. Syempre naman mga kaibigan, 'di ba? Halata naman natin nung una pa lang yung impeachment. Tapos ngayon, yung ginagawa ng Blue Ribbon Committee na talagang kung mapapansin ninyo, nako naman talaga mga kaibigan, circus. Kitang-kita nyo kung sino yung pinapaboran. Kaya posible makakita tayo ng ibang pamumuno dyan. Itong si Escudero, sinibak na. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.